Ang love, para raw isang ibon na kailangang pakawalan at palayain. Babalik kong para sa'yo. Kwento ko, ako ang ibon na papakawalan. Ako rin yung babalik. Gagawin ko lahat para sa pag-ibig. Ilan na ba nahalikan mo? 3 pa lang. Ikaw, ilan na bang lalaking nahalikan mo? Wala pa. Kilalanin natin ang magkapatid na sina Mia at Junie. Pansamantalang titira si Mia sa bahay ng kanyang kuya dahil kamamatay lang ng kanilang ama. Sa lugar na iyon masasalubong naman nila si Peter at agad silang tinulungan. Subalit tila tinamaan ni Cupido ang dalagang si Mia sa unang kita niya pa lang kay Peter. Ang bahay na tutuluyan naman ni Mia ay pagmamay-ari ng asawa ni Peter at siya lamang ang taga-singil ng renta. Sa kasalukuyang pananatili ni Mia sa bahay ng kanyang kuya at ito ay madalas may iwan mag-isa dahil may trabaho ang kuya Junie niya. Dahil doon naisip ni Mia na magsabi sa kanyang kuya na gusto niya raw lumabas at pumasyal sa lawak ng kanilang lugar, habang nakatambay sa tabi ng ilog si Mia at sa hindi niya inaasahan na naroon din si Peter at kinukuhaan nito ng larawan ang magandang kalikasan. Hindi naman nagpakita si Mia kay Peter at tila pasikreto niya lang itong pinagmamasdan. Kinagabihan tumakas si Mia sa kanilang bahay at pumunta ito sa isang bar na kung saan singer doon si Peter. Mukhang bata ka pa. Ilang taon ka na? 18 po. Birthday ko ngayon. Okay. Itong kanta ko, dinededicate ko sa bago nating kababayan, Mia. Sa unang tingin Bagaman medyo wala sa tono ang pagkanta ni Peter ngunit para kay Mia ay isa itong awitin na nagdadala sa kanya sa langit, subalit sa hindi inaasahan na mawawala ang wallet ni Mia kaya nawalan ito ng pangbayad. Nang makita naman ni Peter ang nangyari kay Mia agad niya itong tinulungan at sinabing siya na raw magbabayad. Kasabay noon si Peter na rin ang naghatid kay Mia dahil madilim na sa daanan. Ngunit kinabukasan mabilis rin nalaman ng kuya ni Mia na tumakas nga ito kagabi dahil si Junie ang nakapulot ng nawalang wallet ni Mia. Nagpalusot naman si Mia kay kuya niya at sinabing nakalimutan daw kasi nito ang birthday niya. Matapos noon muli nang nasundan ang pagkikita ng dalawa kaya dito na rin unti-unting nagiging close ang dalawa. Minsan tumungo si Peter sa bahay ng magkapatid dahil maniningil daw sana ito sa renta ng bahay. Sinabi naman ni Mia na wala raw ang kuya niya doon. Ngunit mas naging pabor ata iyon kay Peter dahil muli niyang nasulyapan ang ganda ng dalaga. Oh, mag-develop na naman ako. Sana nagsuklay ako. Sumunod na araw muli na namang pumunta si Peter sa bahay ni Mia para mag-abot ng fruit salad na bigay daw ng kanyang asawa. Excited naman kinain iyon ni Mia ngunit medyo nahahalata na ni Junie na napapadalas na ata ang pagpunta ni Peter sa kanila. Matapos kumain agad naman pumunta si Mia sa bahay ni Peter para ibalik ang lagyanan. Sa pagkakataon na iyon malalaman rin ni Mia na may alam sa accounting si Peter ngunit hindi alam gumamit ng computer. Kaya nagsabi si Mia na tuturuan niya raw ito para mapabilis na ang kanyang trabaho. Medyo marami pa naman inaasikaso si Peter kaya wala pa raw siyang oras para magpaturo. Ginawa na lang ni Mia ay nag-iwan ito ng numero niya para tawagan na lang daw siya ni Peter kapag may time na. Sa pag-uwi ni Mia sinabayan na rin ito ni Peter dahil wala na raw sasakyan ang daraan sa mga oras na iyon. Natanong ni Mia na bakit hindi pa raw pakasalan ni Peter ang asawa niyang si Maria. Paliwanag naman ni Peter na ayaw pa raw ni Maria magpakasal hanggat hindi pa ito nabubuntis. Baka hindi kayo para sa isa't isa, kuya. Baka meron talagang ibang para sa'yo. Debiro lang. Bagay ba kami? Pero masyado ata akong pahalata. Nang makarating na sa bahay ni Mia ang dalawa biglang nagnakaw ng halik si Mia kay Peter sabay pasok sa bahay na tila kabado malala. Sumunod noon may hindi inaasahang bisita si Mia na siyang asawa ni Peter na si Maria. Nalaman kasi ni Maria na marunong sa computer si Mia kaya sinabihan niya ito na turuan niya raw si Peter at magbabayad siya dito. Dahil doon excited na nagbihis at nagpaganda si Mia na tila iba ang binabalak nito. Nang makarating ito sa bahay ng mag-asawa agad niya naman tinuruan gumamit ng computer si Peter. Subalit hindi pa rin nawala sa isip ni Peter noong humalik sa kanya si Mia kaya tinanong niya ito kung bakit. Sambit ni Mia na nagbabay lang daw siya noon. Tanong pa ni Peter na kung ilan lalaki na raw ba nahalikan ni Mia. Sambit ni Mia na wala pa naman raw at nang biglang humalik muli ito kay Peter sabay sabing siya pa lang daw. Sa gulat ni Peter sa ginawang iyon ni Mia ang sinabi niya lang sa dalaga ay bawal raw ang ginawa nila dahil may asawa ito. Ngunit porsigido ang dalaga sa mali nitong ginagawa.
Paano yun pag nainlove ako sa'yo? Mali ang lahat ng ito. Pag-uwi ni Mia tinatanong nito si kuya niya ang tungkol sa asawa ni Peter. Sinabi ni Junie na si Maria daw ang nagmamay-ari ng maraming negosyo sa lugar nila kasama ang bahay na tinutuluyan nila ngayon. Ngunit ramdam ni Junie na kay Peter talaga interesado si Mia dahil pansin niya sa mga tinginan nito. Binalaan niya tuloy si Mia na huwag raw si Peter ang asamin nito dahil bukod sa pwede niya na ito maging tatay at ayaw niya rin ng skandalo. Ngunit ang kasalanan na iyon ay tila binabaliwala na rin ng dalawa at pinagpatuloy talaga nila. Ang hindi nila alam na may ibang tao na pala ang nakakita sa kanila. Dahil doon agad sinabi ng matanda kay Maria na nakita niya nga raw si Peter na may ibang babaeng kasama. Hindi naman naniniwala si Maria sa sinasabi ng matanda dahil malaki ang tiwala nito kay Peter. Agad rin sinabi ni Maria kay Peter ang tungkol nga sa chismis na nalaman niya at hindi naman raw siya naniniwala doon. Kinabukasan pinuntahan ni Maria si Mia sa bahay nila para ibigay ang bayad nito sa pagtuturo kay Peter. Sumunod noon tumungo rin si Peter sa bahay ni Mia dahil nalaman niya na may sakit ito. Kaya nagsabi si Peter na babantayan niya raw si Mia habang wala ang kuya nito. Habang nagpapahinga nga ang dalaga, hindi na iwasan mabigani ni Peter sa angking ganda ni Mia kaya kinuhaan niya ito ng larawan. Ngunit sa pagsasamang iyon ng dalawa tila mas nag-aalab na ang kanilang mga nararamdaman sa bawat isa. Habang wala pa ang kuya ni Mia pumunta muna sa ilog ang dalawa para magpalamig sana. Ngunit habang kinukuhaan ng larawan ni Peter si Mia at sa hindi nito inaasahan na biglang mawawalan ng malay ang dalaga, sa pagbalik sa bahay doon na rin magagawa ng dalawa ang malaking kasalanan at isusuko na nga ni Mia ang kanyang bataan. Matapos ni Peter at sa paglabas nito makikita siya ng matandang baliw at sinabihan siya nitong bastos. Ang nangyayaring iyon ay alam na rin ni Junie kaya sinabihan na nito si Mia. Sambit pa nito na hindi na rin daw babalik si Mia sa bahay ni Peter at hindi na siya makikipagkita dito. Bakit naman ganun, kuya? Wala namang masama. Mali yan! Opo, kuya. Magmula noon tinapos na rin ni Mia ang lihim na relasyon nito kay Peter. Masakit kalimutan ang unang pag-ibig ngunit kailangan tanggapin ni Mia na tapusin na talaga iyon dahil maling tao ang inibig niya. Sa sitwasyon na pinagdaraanan namang iyon ni Mia hindi ito pinabayaan ng kanyang kuya. Subalit muling tumawag si Peter sa bagong numero ni Mia at sinabing sumilip daw ito sa bintana dahil gusto niya itong makita. Bagaman tumingin si Mia sa kinaroroonan ni Peter ngunit agad niya rin sinarado ang bintana. Subalit sa gabi ring iyon biglang darating si Maria na may kasamang iba dahil magkakaroon ng pad-asal sa bahay nila. Ang pagkakataong iyon ay sinamantala ni Mia at palihim itong lumabas ng bahay. Sa oras na iyon muling nagkita ang dalawa at sa hindi mapigilan na damdamin muli na naman nilang nagawa ang gumawa ng kasalanan. Sa pagbalik ni Mia tinanong ito ng kanyang kuya na saan daw ito nagpunta. Hindi nagtagal sumunod na ring pumasok si Peter na tila ba walang nangyari sa kanila ni Mia. May isang beses humingi ng pabor si Maria kay Mia na muli daw sana nitong turuan si Peter at dodoblehin niya raw ang bayad. Agad naman pumayag si Mia kahit pamasama na nga ang tingin ng kuya niya sa kanya. Dahil doon labis na nagalit si Junie at sinabihan si Mia na dapat daw ay tumanggi ito kay Maria. Paliwanag ni Mia na gusto niya lang naman daw tumulong sa gastusin sa bahay nila. Ngunit alam ni Junie kung ano mangyayari kapag nagkitang muli si Mia at Peter. Subalit pilit pinaglalaban ni Mia si Peter at sinabing mahal niya ito at may nangyari na rin sa kanila. Kinagabihan pinuntahan ni Peter si Mia sa bahay nila at nagmamakaawa ito na tumakas na lang daw sila at lumayo doon. Ngunit hindi pumayag si Mia dahil alam niyang hindi tama kaya pinauwi niya na lang si Peter. Ngunit nakita pala sila ni Junie kaya sinaktan na nito si Mia. Maging si Peter ay kinumpronta na rin ni Junie at binalaan niya ito na layuan na ang kapatid niya. May isang beses nakasalubong ni Maria ang baliw at sinabi nito na bastos raw si Peter. Dahil doon agad kinumpronta ni Maria si Peter at pilit pinapaamin na kung may relasyon ba talaga sila ni Mia. Panay pa rin naman ang tanggi ni Peter at bakit maniniwala daw si Maria sa mga sinabi sa kanya ng baliw. Ngunit nagmadaling umuwi si Maria para maghanap ng ebidensya sa kataksilan ni Peter. At sa mga pagkakataong iyon doon na rin tuluyan na bunyag ang pagtataksil ni Peter at Mia. Sumunod noon dahil sa konsensya pumunta si Mia sa bahay ni Peter para humingi ng tawad kay Maria. Subalit labis na binuhos ni Maria ang galit niya sa dalaga at nasaktan niya ito ng husto. Habang si Peter ay nilabas ang sama ng loob sa walang awang matanda, ang kuya naman ni Mia ay nakipagkasundo kay Maria na hindi na raw ito magdedemanda sa pananakit niya kay Mia. Ngunit kapalit noon ay mapupunta na sa kanya ang bahay. Wala naman nagawa si Maria kundi pumayag sa kondisyon ni Junie dahil ayaw nitong makulong, subalit may biglang pumunta sa bahay ng magkapatid na mga taga-DSWD at may concern daw ang tumawag sa kanila. Ano kung wala kaming balak magdemanda?
Kaso laban sa suspect, wala kayong magagawa. Dahil doon kinuha ng mga pulis si Peter dahil sa kasong pang-aabuso, habang si Maria ay kasama rin sa makukulong dahil sa kasong physical injury naman. Labis na nasaktan si Mia sa nangyaring iyon kay Peter, ngunit makalipas ang 7 taon muling lumaya si Peter at bumalik sa lugar nila. Muli rin itong bumalik sa mga lugar na kung saan nakasama niya si Mia. Sumunod noon pumunta rin si Peter sa bahay ni Mia at si Junie lamang ang naroon. Humingi ng tawad si Peter sa nagawang kasalanan nito at sinabi kay Junie na siya raw pala ang concerned na tao na tumawag sa social welfare upang mapakulong ang sarili para kay Mia. Matapos noon muling nakita ni Peter ang matandang baliw na tila masaya ito sa muling paglaya ni Peter, sa tulay na madalas puntahan ni Peter at sa hindi niya inaasahan na muli niya ring makikita si Mia. Muling pinagtagpo ang dalawang tao na nagmamahalan ngunit sa maling panahon, subalit bago makulong si Peter nangako si Mia na hihintayin niya raw ito. Kaya sa nakatakdang panahon ang dalawang ibon na lumaya at bumalik ay muling nagsama para ipagpatuloy ang naudlot nilang pagmamahalan, hanggang sa muli mga kamisteryo. Adios amigos!